Chair, as we speak po, we have 11 USEC na nagdeklara po ng state of calamity. 7 po ito sa Davao Region at 4 po sa Caraga. 11 lugar sa Mindanao nagdeklara na ng state of calamity dahil sa epekto ng shear line. Can only speak on that duration since I became the spokesperson for the West Philippine Sea of the Coast Guard. Siguro ito yung pinakamatindi. Pinakabagong harassment ng China sa Bajo de Masinloc, pinakamatindi na ayon sa Task Force on the West Philippine Sea. Malacanang dapat maging transparent sa magiging desisyon sa pagpapasok ng ICC investigators sa bansa ayon kay Senator Ronald De La Rosa. Panguhuli ng mga unconsolidated jeepney at colorum vehicles simula February 1, pinag-aaralan pang mabuti ng Land Transportation Office. Donald Trump ikinatuwa ang pag-endorso sa kanya ng umatras na presidential candidate Ron DeSantis. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Dumating na sa Pilipinas ngayong araw sa United Nations Special Rapporteur Aileen Khan para sa kanyang 10-day visit sa bansa. Sa video na ibinahagi ng Department of Foreign Affairs, pasado alas 2 ng hapon kanina nang lumapag ang kanyang eroplano at sinalubong siya ng mga opisyal ng Department of Foreign Affairs. Si Khan ang UN Special Rapporteur na nakatutok sa freedom of opinion and expression. Nauna nang sinabi ng ahensya na ang pagbisita ni Khan sa bansa ay isang oportunidad upang maipakita ang yumayabong na demokrasya sa Pilipinas. Naniniwala naman ang Presidential Task Force on Media Security na paraan ito para maipakita ang pagiging bukas at transparent ng Pilipinas sa usapin ng malayang pamamahayag. Si Khan ang ikatlong UN Special Rapporteur na bibisita sa bansa. Nauna nang nagpunta ng Pilipinas sina Mama Fatima Singhate taong 2022 at Ian Fry noong November 2023. Tatagal ang pagbisita ni Khan sa bansa hanggang sa February 2 kung saan makikipagpulong siya sa ilang mga ahensya ng pamahalaan, media at civil society organizations. Hindi nakaligtas sa ginagawang paglilinis sa hanay ng pambansang pulisya ang 6 na pulis matapos ang isinagawang surprise drug test. Ayon kay Philippine National Police Chief, Police General Benjamin Acorda Jr., ang 6 na pulis ay nakatalaga sa National Capital Region Police Office at sa Police Regional Office 8. Ito ang balita ni Leah Ilagan. Definitely, we don't want to be staying in the service longer. No? So the fastest way that we can, of course, observing the due process, dapat matanggalan sila kagad sa serbisyo para hindi na sila maka-cause ng further damage. Hindi pa rin tumitigil ang ilang pulis sa paggawa ng katiwalian. Ito ay sa kabila ng seryosong internal cleansing na ipinatutupad ng Philippine National Police. Sa katunayan, ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., sa 4,614 na isinalang sa drug test mula January 1 hanggang January 22, 2024, 6 dito ang nagpositibo sa iligal na droga. Sa ating mga kapulisan na medyo tumataliwas pa at ayaw umalain, again, I'm reminding you sana, for your family at mataas ng sweldo natin, ipakita naman natin na talagang we deserve na yung sweldo na binibigay sa atin ng ating bayan. 5 sa mga nagpositibong police non-commissioned officer ay mula sa National Capital Region Police Office, habang ang isa ay mula naman sa Police Regional Office 8. 3 sa mga ito ang may ranggong patrolman, isa ang police staff sergeant, isang police senior master sergeant at isa din ang police chief master sergeant. To the commanders on the ground, especially sa ating mga regional directors, let us continue our drug testing and ipursige natin yan. I commend especially yung Region 10, yung efforts in arresting yung bypass na police, and also for NCRPO and Region 8 for the drug testing.
ituloy-tuloy natin yung internal cleansing. That is the only way para maniwala ang ating kababayan, mga Pilipino, or of course, mga dayuhan, that the police force is really doing its best to weed out of its organization, mga misfits and iskalawas. Ayon kay Chief PNP, inalis na ang mga ito sa kanilang pwesto habang umuusad na rin ang kasong kriminal at administratibo. Rest assured, the PNP will not tolerate such behavior, and we will ensure that appropriate charges are filed to address this issue and uphold the uncompromising principles of a drug-free police force. Simula July 1, 2022 hanggang January 10, 2024, nasa 108 ng pulis ang natanggal sa serbisyo dahil sa paggamit at pagkakasangkot sa illegal drugs activities. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanawagan si Senator Ronald Bato de la Rosa sa Malacanang na linawin ito ang posisyon kaugnay ng pagpasok ng International Criminal Court o ICC. Anya, maging tapat dapat sa kanila si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung nabago na ang naging pangako nito na hindi makakatapak sa bansa ang ICC investigators. Ito ang balita ni Harleen Delgado. What I am asking for this government is to be man enough to please tell us what's the real score. Sabihin lang, wala lang patalikod na transaksyon. You are our president, you are our leader. Tell us what you do. Huwag patago. Ito ang panawagan ni Senator Ronald Bato de la Rosa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng pagpapapasok sa bansa ng mga investigador ng International Criminal Court o ICC. Kasunod dito ng napaulat na pahayag ni dating Senator Antonio Trillanes IV na nakapag-imbestiga na ang ICC investigator sa bansa at posibleng maglabas na ng warrant of arrest. Para sa Senador, handa naman siyang sumunod sa magiging desisyon ng Malacanang basta't ipapaalam lamang sa kanila ang dapat nilang gawin. Para tayo sinaksak sa likod niyan kapag gano'n, di ba? Dapat pagtahan nyo kami kung pumayag kayo. Hindi na yung patago na magugulat na lang tayo, di ba? Unless I get a confirmation from official confirmation coming from the government, saka na ako maniwala. Bakit ako maniwala sa Marites? Hindi rin ako magpapahuli kapag hulihin nila ako. Dahil sabi ka ng presidente natin na hindi siya papayag. Gayunman, sakaling nagbago ang posisyon ng Pangulo, hindi anya siya sasama sa anumang destabilisasyon at mananatili pa rin anyang nakasuporta sa Administrasyong Marcos. At kahit pa arestuhin siya ng ICC, tuloy pa rin daw ang pagtakbo ni Senator De La Rosa sa Senado. God knows what's best for me. Pag sinabi niya, pinakadabi sa iyo ba ito, doon ka sa loob ng kulungan, tunod ako kay Lord. Ako doon lang ko sa silda mga panya. Diba parelik ako? Ang chances para manalo, bahala ng taong bayan. I leave it up to the people kung gusto nilang papanalunin yung isang senador na i-re-elect yung senador na nasa loob ng kulungan. Kung makulong man ako. Bagaman wala pa niya siyang kumpirmasyon kung nakapasok na sa bansa ang ICC, umaasa sa Senator De La Rosa na mabibigyan siya at si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng proteksyon mula sa gobyerno. Samantala, posible namang bumalik sa politika si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang panayam, sinabi nito na handa siyang tumakbo muli kung magkakaroon ng matinding dahilan. Kontento na anya siya sa naging panahon niya bilang Pangulo, pero mapipilitan umano siyang bumalik kung kakailanganin para magsalita sa mga mahahalagang issue. I might run for senator. I said it must be a compelling reason, not just a pang-politika. Kung sakali merong compelling reason na kailangan ang boses ko, pwede kasi magsalita ako sa civilian, but wala kang platform, not unlike a senator. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Walang natatanggap na impormasyon ang Philippine National Police
sa sinasabing pagpasok sa bansa ng ICC investigators. Ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., nakipag-ugnayan naman sila sa Department of Justice tungkol dito. Hindi rin anya sila nagpapabaya sa pag-imbestiga sa kanilang mga tauhan na nakitaan ng pagmamalabis kaugnay sa operasyon ng illegal na droga. Tumanggi rin si General Acorda na sagutin kung isisilbi nila ang warrant of arrest sakaling may bibit na ang ICC investigator sa pagbabalik ng mga ito sa bansa. Well, with that aspect, I'll just get directive from the higher office, whatever will be the treatment of this, if it ever it will come out. Naaresto ng mga tauhan ng Pasay Police ang 4 na sospek kabilang ang nagpakilalang pulis sa aktong pangingidnap sa isang negosyanteng Chinese national kahapon sa Roxas Boulevard. Ayon kay Philippine National Police Chief, Police General Benjamin Acorda Jr., nagkataon na nagsasagawa ng patrolya ang mga tauhan ng Pasay Police at namataan ang insidente. Ang biktima ay lula ng puting BMW habang sakay naman ng itim na Land Cruiser ang mga sospek. Nakuha sa mga sospek ang isang paltik na revolver, 5 bala ng kalibre 38 na baril, 45 caliber pistol, 3 sachet ng shabu, 2 kutsilyo, handheld radio at duct tape. Just this morning, while personnel from Pasay City Police Station were conducting their routinary patrol along Roxas Boulevard, they responded to a kidnapping incident involving a Chinese national. That eventually led to the arrest of 4 suspects, including a former policeman. Ang mga suspect ay mahaharap sa kasong attempted kidnapping, violation of RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition, Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at illegal possession of bladed and pointed weapons. Sinispundi ng Manila International Airport Authority o MIAA ang 2 airport police matapos pumasok sa EDSA Carousel Bus Lane kahapon. Batay sa ulat ng Department of Transportation, nagkaroon pa umano ng komprontasyon nang tumanggi ang driver na ibigay ang kanyang lisensya sa MMDA. Tinangka rin umano nito kunin ang cellphone ng enforcer na makitang nire-record nito ang nangyayari. Ayon kay MIAA General Manager Eric Ines, hindi nila kukonsintihin ang mga ganitong uri ng pang-aabuso ng kanilang mga tauhan. Sinabi pa niya na nakakahiya ang ginawa ng 2 airport police kaya nirelieve na sa kanilang assignment ang mga ito at magsasagawa sila ng sariling investigasyon sa pangyayari. Masusi pang pinag-aaralan ng Land Transportation Office ang istriktong pagpapatupad ng operasyon sa panghuhuli ng mga unconsolidated jeepney at mga colorum vehicles. Ayon sa LTO, isinasaalang-alang din nila ang posibleng kakapusan ng jeep oras na hulihin na nila ang mga unconsolidated PUJ simula February 1. Ito ang balita ni JP Nunez. Manguhuli tayo, definitely. No? Manguhuli tayo. Kaya ngayon pa lang, kung may problema, ayusin na kagad. 2 weeks pa naman. 2 weeks pa naman. Halos 2 linggo na lang ang nalalabi bago tuluyang pagbawalang pumasada sa kalsada ang mga tradisyonal na jeep na hindi nakapag-consolidate ng prangkisa. Ayon sa Land Transportation Office o LTO, istrikto nilang ipatutupad ang panghuhuli sa mga unconsolidated PUJ at maging sa mga colorum vehicles. Ang mga mahuhuli ay maaaring mapatawan ng mula 6 na taon hanggang 12 taon na pagkakakulong dahil sa pagiging colorum at maaari pang ma-impound ang sasakyan. Ngunit ayon sa LTO, masusi pa nilang pinag-aaralan ang istriktong implementasyon ng panghuhuli dahil posibleng kapusin ang masasakyan ng mga pasahero. Paliwanag ni LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza, kapag nagsasagawa sila ng operasyon, nababawasan ang nasasakyan ng mga pasahero. Maaaring ganito rin anya ang maging senaryo pagsapit ng February 1. LTO presence pa lang sa Cubao.
nababawasan na kaagad yung mga sasakyan. Nakikita nila. No? So yung mga color room na tumatakbo, hindi muna tumatakbo. Ang report sa amin, medyo humaba ang pila ng mga pasero sa Cubao nung nag-implement ang LTO ng enforcement drive hanggang gabi. Ayon sa LTO, aasa sila sa special permit na ilalabas ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board at sa libreng sakay ng mga local government units upang hindi mawalan ng masasakyan ang mga commuter. Pipiliin din nila kung saang mga ruta sa bansa unang isasagawa ang istriktong panghuhuli sa mga unconsolidated PUJ at sa mga kolorom vehicles. Sarami naman ng area of operations Pwede naman namin unahin yung ibang lugar In fact, there are some transport groups who have written us na kung pwede, unahin yung lugar nila. Ayon sa LTO, mayroon silang nasa 15,000 mga deputized personnel para manghuli ng mga motoristang lumalabag sa batas trapiko. Kanina nagsagawa ang LTO ng command conference meeting sa kanilang head office sa Quezon City kasama ang kanilang mga regional directors. Napag-usapan sa pagpupulong ang mga protocol na gagawin sa panguhuli pagsapit ng February 1. Samantala sa mga naunang pahayag ng Department of Transportation at ng LTFRB, sinabi ng mga ahensya na walang mararanasang transport crisis pagsapit ng Pebrero. Ito nila ay dahil sa iba pang mode of transportation na maaaring masakyan ng mga pasahero bukod sa mga tradisyonal na jeep na mawawala. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bad news na naman para sa mga motorista dahil muling magpapatupad ng oil price hike ang mga kumpanya ng langis bukas, araw ng Martes, January 23. Base sa anunsyo ng mga oil company, tataas ng 95 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang magkakaroon din ng piso at 30 sentimos na dagdag sa presyo ng gasolina. Samantala, wala namang magiging paggalaw sa presyo ng kerosene. Ito na ang ikatlong magkakasunod na linggo ng oil price hike mula nang pumasok ang taong 2024. Nilinaw ng Commission on Elections na bahagi ng kanilang trabaho ang pagtanggap sa mga signature forms na naglalaman ng mga pirma para sa panukalang People's Initiative. Ito ang sagot ng COMELEC sa pahayag ng isang election lawyer na dapat hindi ito tinanggap ng komisyon. Ito ang balita ni Dante Amento, live. Dante, gaano ba karami ang pirma yung natanggap ng COMELEC para dyan sa People's Initiative at na-verify na ba yan, na nalihitin mo yung mga pirma na yan? Magandang gabi, Jun. Alam mo, ngayon June ay wala pang naibigay sa atin na partikular na bilang ng Commission on Elections kung ilan ba yung kanilang nakalap na pirma dito sa panukala ng People's Initiative. At kung na-verify, June, wala pa rin o hindi pa rin dumating sa stage na yan dahil ang verification kapag mayroon ng formal na petisyon na naihain dito sa Commission on Elections o COMELEC. At ayon pa nga kay Chairman Garcia kanina ay ministerial duty o kasama sa trabaho ng COMELEC ang pagtanggap sa signature forms o pages na isinumite ngayon sa kanila kaugnay ng isinusulong na People's Initiative. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, nakasaad ito sa kanilang COMELEC Resolution number 10650. Kung wala po sa rules yan, wala po sa guidelines, dapat naman namin tatanggapin yung dagdag trabaho sa amin. Kaya na po nasa guidelines yun, and therefore, hanggat hindi nababaliwala yung guidelines, binabago o nasasabing null and void, then kinakailangan ipatupad po namin yung nakalagay sa guidelines namin. Paglilinaw pa ng COMELEC, hindi pa naman nila alam kung mayroon at kailan ihahain ang petisyon para sa People's Initiative. Ito ang naging tugon ng COMELEC sa pahayag ng election lawyer na si Attorney Romulo Macalintal na kapag walang formal na petisyon, premature na isumite ang signature sheets sa COMELEC at walang dahilan para tanggapin ito. Hindi umano maihahain ang pirma na una pa sa mismong petisyon. Dagdag pa ni Garcia, kailangan isumite ang signature forms para makakuha ng certification sa kanilang local COMELEC office na magiging isa sa requirement
sa paghahain ng formal na petisyon. Kasi kailangan po nila yung Annex B, kailangan nila yung certification. So, ibig sabihin, sa aking palagay, kaya naman nailagay sa guidelines yun, para hindi dadalhin lahat dito sa Maynila, sa main office ng COMELEC, yung 9 milyon o 10 milyong signatures. Samantala, nasa 900 bayan at lungsod na anya ang nakapagsumite ng signature form sa COMELEC. Ayon sa komisyon, wala namang epekto kapag natuloy ang People's Initiative sa petsa ng pagdaraos ng 2025 midterm elections sa Mayo. Nasa batas na specific ang petsa ng eleksyon maliban kung nagkaroon ng pagbabago. Ang maapektuhan lang anya ay maaring isuspindi nila ang pagsasagawa ng voter registration sa susunod na buwan. Dapat kasi walang isasagawang registration 3 buwan bago ang isang special election tulad ng plebisito. Preparasyon, definitely. Same, parehas po ng mga tao ang gagamitin namin, parehas ang resources na gagamitin namin. And take note, yung po kasing mismong preliminaries ng People's Initiative, wala naman po sa budget namin yan. Sa isyu naman kung may paglabag ba sa batas kung ang mga nasa likod ng People's Initiative o nagsusulong nito ay mga mambabatas, dumistansya muna June ang COMELEC pagdating dito. Bukod sa wala pa silang jurisdiksyon dahil wala pang petisyon, maaari kasi itong isyu kapag may petisyon na sa kanila at mayroon ding nagreklamo. Ayaw ko pong sagutin yon dahil nga sa ma-preempt yung ating personal na magiging posisyon kapag dumating yung tamang petisyon. Sa akin po, tingnan natin ano ba nakalagay sa batas. Sino ba ang bawal, sino ang pwede. Kasi doon lang tayo magre-rely. Makikita natin sino ba talaga ang proponent. Kasi lalantad at lalantad naman yung proponent later on kapag nag-file ng formal na petition. Jun, kabilang sa sinabi kanina ni Chairman Garcia na dapat din munang maberipika, no? Alamin kung gaano ba katotoo itong mga aligasyon ngayon na ang atin daw o may mga mambabatas na nasa likod siyang proponent nitong People's Initiative. Diyan nating update mula dito sa COMELEC. Balik sa June. O Dante, para sa mga bagong katututok pa lang at sa mga kababayan natin na hindi pa masyadong nasusubaybayan itong issue ng People's Initiative, ano ba talaga ang unang hakbang para sa ganyang mga pribilehiyo, karapatan man yan kung matatawag, ano? Ano ba ang unang hakbang dyan at sino ba talaga ang dapat na mga proponent niyan, Dante? Yes, Jun, alam mo, nung nakausap natin isang dating constitutional expert at dating punong maestrado ng Korte Suprema, ang sinasabi ni dating Chief Justice Artemio Panganiban Jr., sinasabi kasi, Jun, People's Initiative. So parang from the word itself, ito ay manggagaling sa mga ordinaryong mamamayan natin, no? Hindi pwede ang sinasabi niya dito yung mga mambabatas at mga opisyal ng pamahalaan. At ang naging proseso naman dyan, ayon sa COMELEC June, ay yun nga, magkakaroon muna ng perma, mangangalap muna ng perma ang sino man ang proponent. Batay kasi sa rules ng COMELEC June, dapat 3% ang makuha ng isang proponent sa isang legislative district. So 3% yan. So kung sa ngayon mayroon tayong 254 districts sa buong bansa, so sa 254 na legislative district, dapat yung proponent ay makakuha siya ng 3% doon sa bawat distrito no June. At sa kabuuan naman sa buong bansa ay dapat makakuha siya o sila ng 12% sa kabuuan naman ng mga botante. At pag nakuha na nila ito June, dyan lang yun papasok ang sinasabi ng COMELEC na maghahain ng formal na petisyon dito sa Commission on Elections at i-determine ngayon ng COMELEC kung dito ba talaga na-meet ba ng proponent yung 3% per legislative district at na-meet ba din yung 12% na dapat nilang ma-meet sa buong bansa. At kapag nangyari daw yan June, ay diyon na sila mag-issue ngayon ng utos doon sa kanilang COMELEC office na i-verify nyo nga ito ba talaga ay boto ni Juan o kaya ni Pedro, tama ba itong nasa pirma, tama ba itong pumirma. Saka pa pag kumbaga to cut the story short, June ay magkakaroon kapag na-form na lahat yung substance, nakita naman ng COMELEC na tama yung laman ng petition, saka sila ngayon na mag-order na magkakaroon na ng plebisito. At yan nga ang sinasabi ng COMELEC, dapat hindi siya earlier than 60 days
makapagsagawa na ng plebisito at hindi rin lagpas ng 90 days doon sa pagsasagawa ng plebisito para ratifikahan kung ano man yung pagbabago sa ating saligang batas na gustong baguhin sa pamamagitan ng People's Initiative. June. Kung ganyan, halimbawa, Dante, tinatanggap naman na ng COMELEC sa kanilang iba't ibang provincial offices, tama ba yun? Yung mga signature na yan na nakakalap, ano? Yung mga nagre-reklamo naman against dito, meron na bang mga reklamo na naipapadala sa opisina ng COMELEC at tinanggap ba nila ito? Yes, June, alam mo, sa ngayon, yun nga rin ang hinihintay ng COMELEC. Alam mo naman nilang pwede silang, kahit sino naman daw, June, ay pwedeng magreklamo. Pero ang sinasabi naman dito ng COMELEC, ano ba ang maaaring ireklamo ng isang taong magre-reklamo? Wala pa namang ang petisyon na naihain sa kanila. So ang sinasabi dito ng COMELEC, June, dapat maganda siguro na mayroon mo nang maihain sa kanilang petisyon. Kapag naihain na kasi officially, nandoon na nag-umpisa na itong proseso ng People's Initiative. At yung ating mga kababayan, sinasabi naman ng COMELEC, malaya ang sinuman na maghahain ng kanilang reklamo o petisyon dito sa COMELEC at maging sa ating kataas-taasang hukuman. June. Alright, maraming salamat, Dante Amento. Wala pang natatanggap na request ang National Bureau of Investigation upang siyasatin ang umano'y signature buying para sa People's Initiative. Kasunod ito ng sinasabi ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel na dapat imbestigahan ng NBI ang aligasyong may kapalit na 100 piso ang sinumang pipirma sa petisyon. Ayon kay NBI Director Medardo De Lemos, hanggat maaari sana ayaw nilang magkaroon ng ugnayan sa mga bagay na may kinalaman sa usaping politikal. Wala pa naman kami natatanggap na mga ganyang request or ask to investigate. But the NBI would like to veer away from issues or matters that would have some political undertones. We limit ourselves to criminal activities. Pag mga ganun naman, not unless we receive a directive from higher authorities. Ayaw ng agency na makukulayan ng politika. Narito naman ang mga balitang nakalap ng UNTV News Global Correspondents. Ihatid po sa atin ni James Bontuyan live dito po sa UNTV Studio. Yon, welcome James. Galing ka ng Maryland. Ano ba ang may init na balita dyan sa US? Yes, sa Maryland, magandang gabi sa iyo, June. Dito sa US, napakalamig ng panahon ngayon doon eh. Init. Yun ang mainit, yung malamig na weather dahil as of this time, alam po ay nagpala pa rin yung mga kababayan natin doon ng mataas na snow na kumalat sa kanila nito lang nakalipas na linggo, June. Hindi ka ba nanibago? Nakakapanibago talaga dahil dito. Medyo, bagamat more than 15 years na tayong hindi nakabisita dito, no, awa ng Diyos, nakabalik tayo dito sa Pilipinas. Pero ibig sabihin ay naninibago pa rin ako sa weather kumpara dun sa, syempre, sa Maryland, sa USA at dito. Pero madali naman maka-adapt yan, June. Alright. Sige James, ibigay mo na ang iba pang mga balita sa iba't ibang panig ng daigdig. Matras na sa 2024 US presidential race si Governor Ron DeSantis at inendorso si Donald Trump. Nagpasalamat naman ang dating presidente sa suportang natanggap nito. Ito ang balita ni Ray John Bolivar. We don't have a clear path to victory. Accordingly, I am today suspending my campaign. Nag-quit si Florida Governor Ron DeSantis bago pa ang Republican primary elections sa New Hampshire. Bagamat ikinukonsidera sana siya na mahigpit na kalaban ni Donald Trump, naniniwala siya na wala siyang sapat na bilang upang magpatuloy pa. Now, following our second place finish in Iowa, we've prayed and deliberated on the way forward. If there was anything I could do to produce a favorable outcome, more campaign stops, more interviews, I would do it. Labis na ikinatuwa ni Trump ang endorsement sa kanya ng dating katunggali. Naniniwala rin ang dating US President na mas lalo pang lalawak ang kanyang lamang sa isa pang kalaban na si South Carolina Governor Nikki Haley. Before we begin, I'd like to take time to congratulate Ron DeSantis and, of course, a
really terrific person who had gotten to know his wife Casey for having run a great campaign for president. He did. He ran a really good campaign, I will tell you. Una na nag-withdraw si Vivek Ramaswamy noong January 15, kaya tanging si Nikki Haley na lang ang natitirang katunggalin ni Trump sa Republican Party para maging opisyal na kandidato sa darating na eleksyon sa Nobyembre. Rajan Bolivar, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi tatanggapin ng Israeli Prime Minister ang anumang demand ng Hamas sa pagtatapos ng giyera at pagre-release ng hostages sa Gaza. Ayon kay Benjamin Netanyahu, bagamat nais na nilang wakasan ng gulo, maninindigan siya na hindi niya pakakawalan ang Palestinian prisoners. Sinabi ng Israeli Primer na kung tatanggapin niya ang kondisyong ito, para na rin niyang ipinagsawalang bahala o halaga ang efforts ng kanilang mga sundalo. Hindi rin aniya kasiguraduhan ito ng kaligtasan ng kanilang mamamayan. Patuloy na tumataas ang bilang ng mga nasasawi dahil sa winter weather at freezing conditions sa Estados Unidos. Samantala, ilang kababayang Pilipino ibinahagi ang kalagayan sa gitna ng malamig na panahon. Ito ang balita ni Sunny Cos. Umabot ng halos 70 ang weather-related deaths sa iba't ibang bahagi ng Estados Unidos sa mga nakalipas na linggo bunsod ng winter storm. Kabilang sa mga nasawi ang 25 individual sa Tennessee at 6 na po sa Oregon na nasa state of emergency hanggang ngayon. Naitala ang iba pang fatalities sa mga estado ng Illinois, New York, New Jersey, Pennsylvania, Mississippi, Washington, Kentucky at Wisconsin. Libo-libo ring residente ang walang kuryente sa ilalim ng freezing weather at icy roads conditions. Inilarawan naman ng kababayan ang kinaharap na sitwasyon dahil sa weather situation sa Amerika. Ayon kay Dave, makapal na yelo ang bumungad sa kanya sa umaga bago pumasok sa trabaho. Hindi na po ako pumasok sa work gawa na may forecast na may snowstorm po. Usually 5 a.m. naalis na po ako sa bahay namin. Tingnan ko po sa bintana, makapal na po yung snow. May kasama malakas na hangin. Lalo pong pumapal ng maaga dahil hindi pa po agad na-flow yung snow. At dahilan po, nagkaka-power outage din po minsan. Nagbabala ang US meteorologist na magtatagal pa ang malamig na klima ng hanggang ngayong linggo at posibleng magdulot ito ng pagbaha, bunsod ng pagtunaw ng yelo sa pagtaas ng temperatura lalo na sa bahagi ng Midwest US. Sunny Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Na-diagnose na may malignant melanoma si Duchess of York Sarah Ferguson kasunod ng pag-alis ng isang cancerous mole habang nagpapagamot para sa breast cancer. Gayunman, nananatili umano itong nasa high spirits sa kabila ng second cancer diagnosis ayon sa kanyang tagapagsalita. Sa ngayon ay sumasailalim pa ito sa iba pang pagsusuri upang makatiyak na nasa early pa lang ito ng matuklasan. Siya ay unang na-diagnose ng breast cancer noong 1 taon at sumailalim sa mastectomy. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ako si James Bontuyen. Itinanggi ni Speaker Martin Romualdez na siya ang nagpapakalap ng perma para sa People's Initiative kaugnay ng isinusulong na charter change. Ginawa nito ang pahayag matapos ihayag ni Senator Bato de la Rosa na nakatanggap siya ng impormasyon mula sa ilang kongresista na order umano ng liderato ng Kamara ang pangangalap ng perma para sa People's Initiative. Ito ang balita ni Rosalie Cos, live. Rosalie, anong naging pahayag ni Speaker Romualdez tungkol sa ulat na may suhol ang pagpapapirma para sa People's Initiative? Monica, walang naging pahayag ang liderato ng Kamara kaugnay ng mga ulat na may suhol sa bawat pirma para sa People's Initiative o PI kaugnay ng isinusulong na charter change. Subalit itinanggi ni Speaker Martin Romualdez ang akusasyong siya ang nagbigay ng direktiba sa mga mambabatas na pumalap ng pirma para sa People's Initiative.
Tugon ito ng Speaker matapos ihayag ni Senator Bato de la Rosa na nakatanggap siya ng impormasyon na si Speaker Romualdez ang may direktiba sa mga mambabatas kaugnay ng People's Initiative Campaign. I don't know what he's talking about. He has not mentioned any congressman. Samantala, winelcome naman ng House Speaker ang ginawang hakbang ng Senado sa pamamagitan ni Senate President Juan Miguel Zubiri kaugnay ng charter change o CHATSA. Partikular na ang resolusyong isinumite nito upang repasuhin ang konstitusyon at amyendahan ang economic provisions. Sa tulong ng Senado at lahat ng Pilipino naghahangad ng pagbabago, matutupad na rin ang pangarap natin na mabuksan ang ekonomiya para makapasok ang pondong kailangan sa paglikha ng mas maraming negosyo, trabaho at kabuhayan ng mga Pilipino. Kaugnay naman ang pagbubukas ng sesyon sa Kamara ngayong hapon, 209 na kongresista ang tumugon sa roll call, kaya idineklara ang quorum. Nagpasalamat muli si Speaker Romualdez sa mga kapwa mambabatas dahil sa output ng 19th Congress, kung saan 11 sa priority measures ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC ang naisabatas. Apela nito sa mga kongresista, patuloy na tugunan ang mga isyong pinakaharap ng bansa at magsulong ng mga reforma. Kabilang na ang pag-abyenda sa saligang batas para sa kapakanan-anya ng mga tao at ng pag-unlad ng bansa. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Rosalie Cos, live na nag-uulat mula sa House of Representatives. Lumabas sa pinakabagong survey ng Octa Research Group na hindi urgent concern ng mga Pilipino ang pagbabago ng saligang batas o charter change. Base sa resulta ng 4th quarter tugon ng masa survey ukol sa urgent national concerns, mula sa 18 issue lumabas na nauuna pa rin ang usapin ng inflation sa pinaka-concern ng mga Pilipino. Gayon din ang pagkakaroon ng access sa murang pagkain at paglikha ng mas maraming trabaho. Habang pumapangalawa naman ang usapin ng dagdag sahod sa mga manggagawa at pangatlo ang poverty reduction. Samantala, nasa ika-16 na pwesto naman ang pagbabago ng konstitusyon sa listahan ng urgent national concerns ng mga Pilipino. Isinagawa ng Octa Research ang tugon ng masa survey mula December 10 hanggang 14 sa 1,200 mga respondents. Ilang munisipalidad na sa Davao at Caraga regions ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa naranasang walang tigil na pag-ulan doon na nagdulot ng pagbaha at landslide noong nakaraang linggo. Patuloy naman na nakatutok ang mga otoridad sa pagbibigay ng tulong sa mga pamilyang apektado ng walang tigil na ulan dahil sa shear line. Ito ang balita ni Nel Maribohok. As we speak, we have 11 USEC na nagdeklara po ng state of calamity. 7 po ito sa Davao Region at 4 po sa Caraga. Nasa ilalim na ng state of calamity ang 11 lugar mula sa 2 rehiyon sa Mindanao. Bunsod dito ng walang tigil na pag-ulan dahil sa shear line noong nakaraang linggo. Ayon kay Office of Civil Defense Spokesperson Director Edgar Posadas, aabot na sa mahigit 152,600 families ang apektado ng mga pagbaha o katumbas ng 670,000 na individual. Kinumpirma naman ng OCD ang 16 na nasawi na ang karamihan ay mula sa nangyaring landslide noong Huwebes sa Mount Diwata sa Moncayo, Davao de Oro. Pero unfortunately po ma'am, meron tayong kinukumpirma na 16 po na casualties. Mostly dito ma'am, yung doon po sa Mount Diwata, yung landslide ng Thursday sa Moncayo. And then 12 po doon, and then 2 po sa Davao City, tapos isa po sa Davao Oriental and Davao Occidental. Tiniyak naman ng OCD ang assistance sa mga naapektuhan ng patuloy na pag-ulan dulot ng shear line. Sa tulong na rin ng ilang government agencies at lokal na pamahalaan. These are the same regions po na tinutulungan din natin, tinututukan natin since late last year. Kasi ito po yung mga inuulan-ulan din, tapos meron din po mga yung earthquakes po dito. So medyo mataas po yung ating yung level ng ating response dito. So maintain lang po natin yan. These are in the forms of food and non-food items, yung mga family food packs po,
family kits at saka yung mga hygiene kits. Sa huling tala, nasa 15 ang napaulat na nasawi dahil sa baha at landslide sa riyon. Ngunit wala pa lang ang validated ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Positibo sa African swine fever ang 2 bayan sa Occidental Mindoro. Ayon sa Department of Agriculture, ito ay naitala sa mga bayan ng Santa Cruz at San Jose. Mabilis naman nagsagawa ng depopulation ng Bureau of Animal Industry. Nagpapatupad na rin ng mahigpit na biosecurity measures mula pa noong January 11. Sa San Jose, about 41 na baboy, ulo ng baboy yung na-depopulate. Sa Santa Cruz ay 2 lang na baboy yung na-depopulate. And it's being under control already. With the efforts, joint effort ng ating Bureau of Animal Industry, ng Regional Field Office at saka ng ating local government. Sisimulan na sa Pebrero ng Department of Social Welfare and Development ang pamimigay ng 1,000 pisong buwan ng pensyon sa mga indigent senior citizen. Ayon kay DSWD spokesperson, Assistant Secretary Romel Lopez, bahagi ito ng implementasyon ng Republic Act 11916 o ang batas na nagtatakda ng karagdagang social pension sa mga mahihirap na nakatatanda. Mula sa dating 500 pesos, magiging 1,000 pesos na ang buwan ng pensyon ng mga ito upang makaagapay sa epekto ng mataas na inflation sa bansa. Sa pagtaya ng DSWD, aabot sa mahigit 4 na milyong senior citizens ang makikinabang sa dagdag pensyon ngayong taon. Muling nakaranas ng harassment ang mga Pilipinong mangingisda sa kamay ng China Coast Guard sa Bajo de Masinloc nitong January 12. Hinabol at sapilitang ipinabalik ng mga Chinese ang mga nakuhang seashell ng mga Pilipino. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Well, if our point of reference is when on the time that we started our transparency initiative last year, up to this time, because I can only speak on that duration, since I became the spokesperson for the West Philippine Sea of the Coast Guard, siguro ito yung pinakamatindi. Bit-bit ang pamalo, sumampa sa service boat na ito ng isang Pilipinong mangingisda, ang isang tauhan ng Chinese Coast Guard. Ito ang nakasaad sa sinumpang salaysay ng uploader ng video na si Jack Tabat. January 12 umano nangyari ang insidente kung saan nilapitan ng 5 Chinese Coast Guard ang mga Pilipinong nangunguha ng shellfish sa bukana ng Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Pilit pinababalik ng mga ito sa bahura ang mga nakuhang shellfish ng mga mangingisda na pang-ulam lamang sana nila. Hinabol pa ng mga ito ang mga Pilipinong mangingisda sa paligid ng Bajo de Masinloc. We were able to identify naman kung sino ito last January 20. And we approached yung person na nag-upload nito, and he was kind enough naman to cooperate and also submit a sworn statement, no, para patunayan na yung inilabas niyang video na yon ay talagang nangyari noong January 12. Ayon sa PCG, ito na ang pinakamatinding ginawa ng China mula nang umpisahan nila ang Transparency Initiative noong nakaraang taon kung saan isinasa publiko nila ang lahat ng ginagawang harassment ng China. Sa insidenteng ito, sumakay pa ang mga tauhan ng Chinese Coast Guard sa bangka ng mga Pilipinong mangingisda para pigilan ang mga ito at sapilitang ipabalik ang nakuha nilang seashells. But for this administration under President Bongbong Marcos, and since we started the Transparency Initiative, this is the most serious, I guess, no, na experience natin. But I wouldn't say it's not alarming. Again, ang naging participation lang naman ng Chinese Coast Guard dito is isang rubber boat at 5 Chinese Coast Guard personnel. Kung dati hinaharangan lamang ng mga barko ng China na makapasok sa loob ng Bajo de Masinloc, pero sa pagkakataong ito, nasa labas lamang ng bahura ang mga mangingisda. Nangyari ang insidente bago pa ang pag-uusap sa pagitan ng DFA at Chinese Foreign Affairs noong January 17, kung saan napag-usapan ng dalawang partido para mapababa ang tensyon sa West Philippine Sea
at palakasin ang communication mechanism. Ang Bao de Masinloc ay idineklara sa 2016 arbitral ruling bilang traditional fishing ground para sa Pilipinas, China at Vietnam. Ibig sabihin, it's not exclusive for the Chinese to say na silang may full sovereignty dito. But even the Filipino fishermen also have our own rights, no, to allow our Filipino fishermen to fish in these areas. Ayon sa PCG, mas buo ang loob ng ating mga kababayang mangingisda ngayon na idokumento anumang panghaharas ang ginagawa ng China dahil sa kasalukuyang paninindigan ng pamahalaan ng Pilipinas na ipagtanggol ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Kumpiyansa ang PCG na hindi kayang baliktarin ng Chinese Coast Guard ang kwento sa puntong ito dahil wala silang gamit para magdokumento rin ng insidente. Bukas, inaasahang makakarating sa Maynila ang mga mangingisda na mismong nakaranas ng harassment ng Chinese Coast Guard. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinalaga na bilang bagong pinuno ng makapangyarihang Senate Blue Ribbon Committee si Senator Pia Cayetano. Sa pagbabalik sa sesyon ngayong araw, sinabi ni Senate Majority Leader Joel Villanueva na formal nang natanggap ang resignation letter ni Senator Francis Tolentino bilang chairperson ng komite. Kasunod nito, inihalal si Senator Cayetano bilang bagong chairperson ng Senate panel na sinang-ayunan naman ng Senate Minority Bloc. Si Senator Pia Cayetano ang kauna-unahang babaeng senador na mamumuno sa komite. Ang Senate Blue Ribbon Committee ang nag-iimbestiga sa mga alegasyon ng katiwalian at irregularity sa mga public official at ahensya ng gobyerno. The minority applauds the decision of the majority, Mr. President, and we congratulate our first ever female chairperson of our Senate Blue Ribbon Committee. Ipinamamadali na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang hakbang ukol sa pagtitipid sa kuryente ng mga ahensya ng pamahalaan. Ito ang binigyang diin ng Pangulo sa kanyang ilabas na Administrative Order No. 15. Ang Government Energy Management Program o GEMP ay isang pangkalahatang programa ng pamahalaan na may layong pababain ang buwan ng konsumo sa kuryente at produktong petrolyo ng mga ahensya ng pamahalaan. Napapaloob sa GEMP ang pagsagawa ng energy audits, inventory ng mga ilaw sa mga gusali, pasilidad at mga kalsada, heating, ventilation at air conditioning unit, paglalagay ng shell fenestration o insulation at pag-check sa mga sasakyan. Base sa AO 15, nais ni Pangulong Marcos na mapabilis ang implementasyon ng programa dahil na rin sa banta ng El Niño phenomenon. Isang task force ang binuo ng Baguio City Government upang matiyak na ligtas ang dinideliver na inuming tubig sa lungsod. Magkakaroon din ng mga bagong patakaran sa water delivery services upang huwag nang maulit ang diarrhea outbreak na dulot ng kontaminadong tubig. Ito ang balita ni Grace Flores. That's the reason why we're shifting to the investigation to determine yung culpability and liability naman itong mga water delivery services who we believe, who suspected na saan sa kanila galing. You know, so investigation namin. At the same time, we will be coming up with stringent measures, methodologies, parameters, mas stricto ngayon para sigurado tayo na highly compliant sila sa health standards. Kung mayroong isang magandang bagay na resulta sa gastroenteritis outbreak, ito ay ang pag-asam ng pagkakaroon ng mas mahigpit na mga regulasyon upang matiyak ang ligtas na tubig para sa mga nasasakupan ng lungsod. Matapos ideklarang tapos na ang diarrhea outbreak noong January 18, 2024, inatasan ni Mayor Benjamin Magalong ang paglikha ng isang task force safety of water na iniinom upang ipatupad ang mga agarang hakbang para matugunan ang pinagmumulan ng kontaminasyon ng hindi ligtas na tubig na nagmumula sa deep wells at bulk water delivery companies. Kabilang dito ang regular na pagsasagawa ng random water sampling ng lahat ng water delivery company. Gayon din ang inspeksyon sa kanilang mga pasilidad gaya ng storage, delivery trucks,
hose at iba pa at ang pagpapataw ng pangailangan ng mga kumpanyang ito na magpanatili ng mga ledger ng kanilang mga kliyente. Ang mga regular na pagkikipag-ugnayan sa mga may-ari ng mga kumpanya ng tubig ay gagawin din. Ito ay upang makakuha ng mga input sa kanilang mga operasyon at kung paano pagbutihin ang kanilang mga protocols sa kaligtasan. Batay sa resulta ng epidemiological investigation isinagawa ng Baguio City Health Services Office at Department of Health Epidemiology Bureau, norovirus ang posibleng dahilan ng malawakang kaso ng diarrhea. Ang malamang na pinagmumulan o chain of transmission na natukoy ay kontaminadong tubig mula sa mga pribadong deep well at bulk water delivery company. Ang mga kumpanya ng water delivery services na nagpositibo sa E. coli ay ipinatigil ang operasyon at magsasagawa muli sila ng masinsinang paglilinis at pagdidisinfect at muling pagsusuri bago muling makapagbukas ng kanilang negosyo. Gayunpaman, sinabi ng alkalde na tinitignan ng lungsod ang pagpataw ng mga parusa laban sa kanila. Para gabayan ang publiko, ilalathala rin ng lungsod ang listahan ng mga accredited water delivery companies bilang pananggalang laban sa mga kolorom at hindi pa na-test. Itong nangyari sa atin, there are a lot of learnings. In the same manner na may mga silver linings dito. Daming silver linings. One is, nakita natin na kailangan pala natin baguhin yung ating sanitation code and probably come up with a separate safe water ordinance. Another is, kailangan pa palang natin mag-implement talaga ng more stringent na mga policies to ensure na talagang compliant sila sa standards. Si Ruby na may-ari ng isang kainan sa loob ng Botanical Garden upang matiyak na malinis at ligtas ang kanilang inumin, maging ang paghahanda ng pagkain para sa mga customer ay nagkakaroon ng sanitation ang kanilang mga tagaluto sa kusina. Aminado rin si Ruby na dahil sa gastroenteritis ay naapektuhan din ang kanilang munting negosyo. Yung flow po ng aming resto, okay naman po siya. Nga lang, hindi po siya ganun kalakas, unlike before. Although sabihin na po namin na Monday to Thursday kasi medyo mahina po. So Friday, Saturday, Sunday, malakas po siya. Pero last week, naging parang hindi maganda yung flow. Sa ngayon ay patuloy ang pag-i-inspect ng Baguio LGU sa mga sources, trucks, equipment, processes, and records. Bagamat nasabihan ng mga water delivery services na linisin ang kanilang mga tangke at kagamitan, inihayag ni Magalong na muli silang isa sa ilalim sa mas masinsinan na inspeksyon. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At habang nag-uusap-usap ang mga kaunserong Pinoy sa kanilang mga tahanan, ibinabati po namin ngayon. Narito na po ang inyong mga komentaryo na ating babasahin sa gabing ito ng Lunes. Hinggil po sa usapin sa PNP internal cleansing, sabi po ni Edgardo Balmores, tama po yan, dapat maparusahan din ang mga pulis na naliligaw ng landas at sumisira sa imahe ng pulisya. Yan. Yung, alam ko yung naliligaw ng landas, pwede yun makorek di ba? May reformation silang tinatawag. Huwag mo na paparusahan. Pero yung nagiging salot na nalipunan, yun dapat mga repeat violators, yung mga hindi natututo, di ba? Yan. Yan. Mula naman kay Juan Ed, ang sabi naman po niya ay pag pinapasok po ang ICC ng o disrespect po ayon sa judicial system ng Pilipinas, kaya hindi po talaga papayagang makapasok sa Pilipinas. Yun yung sabi ng nakapasok na daw kasi yung ICC investigator sa bansa. Oo. May kasi dyan, di ba? Merong mga pabor. Kailan mo na ba si James? Oo, nagkain na kami kanina. Hi po ulit. Huwag mo masyado pinupo. Hi. Mukha lang akong lolo. Hindi naman. Sige. Mag-hi din yung ating mga James, nag-hi ka na ba sa ating mga pala? Mag-hi ka na ba sa ating Osiserong Pinoy? Osiserong Pinoy. Siyempre, kamusta po kayo dyan, mga kaka-Pinoy? Osiserong Pinoy. Osiserong Pinoy. Pinoy, yan. Basta kayo dyan, magandang gabi po. Ito naman sa issue po ng People's Initiative, sabi ni Eddie Tubal, linawin nyo People's Initiative dahil di kusa ang paglagda dyan. Iba may kapalit,
kaya lumagda. Yan. Higil naman po sa state of calamity sa Mindanao, sabi po ni Edgardo po siya pa rin Edgardo Balmores, masipag po siya. Ingat po kayo dyan mga kababayan sa Mindanao. Kung kailangang lumikas muna sa ligtas na lugar. Yan, tama po ang gawin. Tama. Iyon. At ito naman galing kay Shopee siguro yan. Siguro. Usapin niya sa charter change. Iyon, tungkol sa charter change. Kaya nga babaguhin para magkaroon ng maraming trabaho, di ba? Pero imbes ay yes sa akin ang sabi niya. Pabor siya, ibig sabihin, pabor. Yes. Sabi naman ni Bandy Ventula, unahin nyo ang problema ng bigas, sibuyas, asukal at patubig sa bukid, palayan at makabagong gamit, pangsaka, hindi tsa-tsa. Sobrang mahal lahat ng bilihin. Sahod, kapiranggut lang. Naku, mukhang may may emosyon itong si Randy sa kanyang kinomen. Ayaw niya ng magsayaw sa tugtugin ng cha-cha. Hindi ko agad-agad. Ayaw niya ng cha-cha. Gusto niya magsayaw sa putikan, sa mga sakahan. Di ba? At magkaroon ng pagkain. Pero di ba dun sa isang kasi natin, news natin, dun sa survey na ginawa, di ba, talagang maraming mga Pilipino hindi naman sa hindi pabor, pero hindi nila priority. Hindi nila priority ang cha-cha. Talagang inflation, trabaho, yan yung kanila. Yung munang ilalaman sa sikmura. Oo. Yan. Ito naman po ang ating mga kauserong Pinoy na masugid lagi. Ano po? Si Mauricio Palmenco. Musta po kayo dyan? Si Nina Gabaleo. Salamat po. Siyempre, ganun din po kay at Julie, kay Obliada, at si James Gutierrez. Yan. At syempre, maraming salamat din po kay Wilfredo Balkin at Maricor de la Peña. Teka muna. Ito na. I-welcome naman natin formally si James sa Ito ang Balita. Maraming salamat sa pagsama sa... Mga ilang linggo ka ba dito? Mag-IAB? Almost. Saan kasi lalamunan ko? Baka pwedeng ka muna. Bakit hindi? Bakit hindi? Kaya lang I've been here for the past 2 weeks na. Unfortunately, kailangan nang bumalik bukas. Dahil, bukas na? Sa Wednesday pala. Wednesday Manila time. Dahil may mga alaga pa rin po tayo doon na kailangang asikasuhin. Siyempre, trabaho. May trabaho. James is from US po? Maryland. Yes, from Maryland. Malapit kayo sa Kapitolyo? Yeah, malapit sa US Capitol, mga 1 hour away from Baltimore, which is home of the the Baltimore Ravens na medyo papasok yata sa World Championship kung di ako nagkakamali. Marami po bang Pinoy sa Maryland? It's about mga 3,000 to 5,000 families, Filipino families sa Maryland, pero ang bulk ng mga Pilipino doon talaga sa California. Pero kumusta naman ang experience mo sa Ito ang Balita? Live sa ating studio. Ibang-iba talaga eh. Kung sumasalang din ako sa UNTV News Worldwide. Madaling araw. Madaling araw yun. Pero iba yung may live na na sa studio mismo. Medyo kakaiba yung feeling talagang. Very thankful. At it's my pleasure para makasama nyo kami. Makasama po kayo dito. Pleasure din naman po para sa amin na kayo ay makasama namin. Sana hindi po kayo madala at maulit naman pa. si James eh. Sana hindi ka madala. Ayan. Medyo naman tayo dyan. Bumalik pa sa susunod. Of course. Salamat po. Ayan, gano'n ka. Ito na po mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito ang Balita, pwede nyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po kayo sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. At narito naman ang mga isyong dapat abangan mamaya sa Y News. The Commission on Elections says there would be no impact if the People's Initiative proceeds on the date of the May 2025 elections. House of Representatives Speaker Martin Romualdez refutes claim of orchestrating signature gathering for the People's Initiative, or PI, regarding the proposed charter change. And later on, Florida Governor Ron DeSantis suspends his 2024 presidential campaign and endorses former United States President Donald Trump.
Join us for these stories and more tonight on Y News at 8:30 p.m. only here on UNTV News and Rescue. Ito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan 12:16 na nagsasabi, ang yamot ng mangmang ay agad nakikilala, ngunit ang mabait na tao ay nagtatakip ng kahihiyan. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At gabi po.